In Habakuk, takanta si Habakuk. Takanta talaga siya. Sira ang kanyang doktrina. And they are holding on their false doctrine na ang Diyos hindi sila pababayaan. Na ang Diyos ay hindi sila bibigyan ng katalanan. Na ang Diyos, as long as there is a temple, hindi ito masisira. And then it happened. Doon natin mababasa na sabi ng Panginoon, ako ang may alam. Ako nagtakda ng panahon. Kaya, nagtataka siya, ito bang banal na bansa? Bakit ang daming korupsyon? And then, darating pa kasi ang Babylonia, sisirain kami. And then, nasira talaga siya. Bakit gano'n na yung pang mga suwain, mga hindi na nampalataya sa Diyos, mga pagano, ang ginamit ng Diyos para kami ay karusahan? Talagang sira ang kanyang doktrina. Sira ang kanyang pinag-aralan. And then the Lord said, there is a time for everything. Hayaan mo, darating ang panahon, yung mga nagparusa sa inyo, parusa ka po rin. There is a time na malalaman nyo ang katotohanan. And then, binigyan siya ng unawa, and then his conclusion, sabi ni Habakuk, praise God, kahit kami ay sa gitna ng pagsubok, kahit na hindi mamunga ang mga aming mga anino, pupuri pa rin ako sa Panginoon. At yan ang pinakabuod ng Habakuk. May time talaga hindi niyo maunawaan ang kalooban ng Diyos. May time na i-questionin niyo siya. Even Job, kini-question niya ang Diyos. Because we cannot contain who God is in our mind. Hindi. Kaya nga, you first read the Bible and take it personally and God will explain to you. Sa Bible School, lagi kong sinasabi, bago kayo magbasa ng mga sulatin, ng mga turo, basahin niyo muna ang Bible. Kaya every night we have, simula nung, bago ba ako binata pa lang ako, nag-asawa kami, lagi na talaga ako nagbabasa ng Bible. Until pa ulit-ulit, until naunawaan ko ang lahat before, then the rest, diba, turo nila, turo doon, turo diyan, I do not take it seriously, binabalance ko. Kasi once na una ang turo ng iba sa Bible, once na turo nagbasa kayo ng mga aralin na hindi nyo pa talaga truly nababasa ang Bible, magiging bias na kayo sa Bible. Basahin yung Bible para hindi kayo maligaw. Like Habakuk, naunawaan niya. Let us read Habakuk. Habakuk chapter 2, actually 3 chapters lang ito. Sabi rito sa Habakuk chapter 2 verses 3 and 14. Sige, basahin nga natin. Sabay-sabay na tayo. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it, it will certainly come and will not delay. Okay, sunod. Ang version? Verse 14. Okay. For the earth will be filled with knowledge of the glory of the Lord as the water covers the sea. And lastly, this is his conclusion. Verse chapter 3, 16 to 19. I heard and my heart pounded, my lips quivered at the sound. Decay crept into my bone, and my legs trembled. Yet I wait patiently for the day of the calamity to come on the nation invading us. And tuloy hanggang 19 tayo. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the field produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls. 18. Ito na yung conclusion niya.
Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. And 19, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. For the director, okay. Kasi nagtataka siya, ito ba ang bansang banal? Bakit ang gulo? Ito ba ang pinili ng Diyos? Bakit kami ay sisirain ng Babylonia? And God said, may mga time para sa lahat. God already appointed a time. Kaya yung revelation, it is the future time. And all that there are mga present. Pero nakasulat na yan. And then sabi doon, ibibigay ko kayo ng kaalaman. What you do is just worship me. Believe in me. At yun, sinambulat niya, sabi niya, sige na nga, kahit na kami sakupin, kahit na kami ay mawala ng mga ani, but still in the midst of this, I will praise the Lord. Let us praise the goodness of God always. Lagi kayo magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo ang kasiyahan, yung appreciation. Na-appreciate ko. Lahat ng bagay na-appreciate ko. Kahit kung ang insignificant, kahit maliit, kahit yan ay mukhang adverse, appreciate it. Yan ang tunay na kasiyahan. At ang nagsisira sa inyong damdamin para malungkot, yung desires nyo, yung expectation nyo para sa inyong sarili. Yan ang nakasira. Pero kung wala kayong ine-expect at ang desire nyo sa Panginoon lang, and you appreciate everything, Habakuk learn how to appreciate kung ano nangyayari sa kanya. Appreciate niya na, sige na, sige na, okay na, basta I will praise you. And that is the secret of happiness in the world. Appreciate everything. Appreciate what you have. Appreciate ang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kapag yan ang karakter nyo, you really be a happy person. Sa kabilang dako naman, kapag puno-puno ng inggit, desire, no? At expectation sa kapwa, ay nako. Puno doon, yan ang masakit. Kaya never expect from men. Okay, mag-expect sa tao. Expect from God. Never desire the world, desire the Lord. Praise God. And in everything, may pagkakataon na set na yan. Alam niyo ba? It's like this, actually, tatlo ang ginawa ng Diyos, kung magbasa niyo yun sa Genesis. He created time, the beginning, and then He created the sun, the moon. May light na eh. Kaya lang, nag-separate na siya ng sun and moon. He created time. Ginawa niya lang ang oras, pero in heaven, in His kingdom, there is no time. And He created matters. So, and then space, pinaghiwalay niya daw yung firmament in heaven and firmament on. Ginawa niya rin yun. So, He only created time, space, and matter. At as creator, wala siya dyan. Nakikita niya lang yan. Nakikita niya ang panahon mo. Nakikita niya kung kailan ka silag at kung kailan ka mamamatay. Nakikita niya ang mga gagawin mo kasi nga He is outside of His creation. He is outside of His time. Para bang, pag kayo nakakita ng langgam, lit-lit lang yan, alam niyo na direction yan. Alam niyo na kung saan pupunta. Kasi kitang-kita mo ginagawa niya. The same with God. God is not covered by time. Hindi siya covered by time. He created time. Eternity siya. God is not covered by space. Kaya nga si Jesus, di na kailangan sumakay para punta sa isang lugar. Yun ay magiging katawan natin. We will not covered by space. And God is not covered by matter. Hindi na nabubulok. Hindi siya nabubulok, hindi siya nagbabago. He is forever as He is. He is a creator of time, space, and matter. Kaya dito, nagtataka si Habakuk, ba't mangyayari ito? Kasi alam na ng Diyos ang mangyayari.
Even our time, that's why there is revelation. Kaya huwag kayong maniniwala na walang hell. Dinidisregard nila ang hell. Mali yun. Huwag kayong maniwala na walang rapture. 3 times na dinescribe ang rapture. Dahil naman sinabi ng babae na artista na may rapture, hindi ka naman maniwala. Pero sa Bible, there are 3 times describe it. Described ni Jesus, described ni Paul, and it is described in Revelation. Meron ding, pagsubok. Di ba dinidisregard nila ang pagsubok? Kaya may nagturo na ang Job daw ay illustration lang. Kaya may mga teaching na puro prosperity. Maniwala ka sa paniniwala mo. Parang ganun no? Yung they do not follow the will of God. Kasama yan sa pagsubok. Ako, nag-preach ako ng prosperity. Nagkakaroon tayo ng church. Puro prosperity. Kasi na-experience ko. Pero nagkaroon ako ng utang na baon-baon. Na-experience ko naman talaga ang pagsubok. Nandun yun. Hindi mo ma-expel yun. Kaya may nagtuturo na ang Job daw ay figurative lang. Hindi po. Ang Job ay real. Totoo. Na may diablo na sumusubok sa inyo, na ang Diyos, hindi naman talaga niya kaaway ang diablo, ginagamit din siya. Anghel pa rin siya. But sa mga pagsubok, doon yung makikita. And then sasabihin ng isang nagturo na ang Job ay isa lamang itong figurative. Marami kayong katuruan na iniligaw pa rin kayo. Even the very elect, sabi sa Bible, even yung mga pinili, maaaring maligaw. Kaya para huwag kayong maligaw, alam niyo, basahin niyo ang Bible. Master it before you read other teaching. Even the church, may mga church na Christian talaga nagtuturo wala ng rapture. Narinig ako talaga, ano pa, kilalang church na Christian. Wala na daw hell. But the truth is that is all written in the Bible. And there is time for everything. So, Habakkuk complained, sa chapter 1, mababasan nyo, 1 to 4, takot-takot talaga siya. Is this a banal na bansa? Is this a church na marami pa rin suwain? Is this a church na marami pa rin mga naninira ng kapwa? Nakasulat na yan. Talagang the church, may mga walls, may mga maninira. Okay lang. Do not look unto other Christian na hindi nagbabago. Always look unto God. Kasi nasulat na rin yan. Ganon din Habakkuk. Kasi dahil sa kanilang kasalanan, nangyayari yun. Kaya kasalanan po ay talagang may epekto. Huwag yung sugar-coated yan. Talagang nagkakaroon na effect sa buhay ng tao. Umiwas kayo sa kasalanan. Kaya yun, nangyayari sa kanila. Kasi they breached, they violated the will of God, they violated their covenant. Kasi sabi ng Panginoon, sumunod kayo, isawa ng iba. Mag-alay kayo, nakakalimutan yung pag-aalay. Nakakalimutan nila magbigay ng tithe. So ngayon, magtataka pa kayo, nagkakagulo-gulo kayo dyan. It is in your own doing. Huwag kayong masyado maniwala sa mga doktrina nyo. Tignan nyo kung ano ang ginagawa nyo sa sarili nyo. Yun ang sinabi ng Diyos kay Habakkuk. Yun ang pinaliwanag sa kanya. There is appointed time kasi ang Diyos talaga gumagawa. Huwag niyong isipin na ang Diyos ay walang control sa tao. No, He has a control. He has a control. Either kapag sumunod ka sa Kanya, yun na ngayon, yung kalooban niya maganda. Pero pag sumuway ka sa Kanya, dun kayo matakot. Once na sumuway kayo, in control pa rin siya, hahayaan kayo na subukin ng anghel na mga sakit. Kasi may mga iba't ibang anghel na nagdadala, yun yung mga masama. Anghel na mga kamatayan, anghel na mga kahirapan. Kung mabasa nyo mabasa nyo ang Revelation, mga unang part yan, may mga anghel na lumabas, nakakabayo. Inalam nyo talaga yan. May anghel na pumapatay, yung red horse.
awayan talagang may gera. Magkakagera talaga yan. Merong anghel na nagdadala naman ng kamatayan, yun yung kamatayan. No? Dala-dala niya yung gray. Gray naman yung anghel na yun. Gray. Ano pa? Meron naman anghel ng kahirapan, yun yung kulay itim. At sabi, magkakahirap-hirap, ganon. Inalaw na ng Diyos yan. And meron namang anghel ng kasinungalingan, ng false teaching. Yun yung kulay puti. Talagang mangyayari yan. What I yung revelation? Inalaw na. Sabi, pasok! Muna-muna yung nakaputi. Talagang inalaw niya na merong mga anghel na magbibigay sa inyo ng maling katuruan. Yung anghel na puti. Pasok! May mga anghel, talaga magkakagera-gera. No? Pero kasi nagtuturo yellow talaga yan. Yun yung kulay pula. Pasok! Kamatayan naman yung naka-gray. Kamatayan, anghel din yan eh. Pero papatayin din siya na Diyos. Ilalagay din, pupuli din siya sa lawa ng the second death. Kasama sila ron. And lastly, yung pasok! Nakaitim naman. Yun yung mga pagsubok ng kakulangan. So, he already wrote it. There is time for everything. But God will not allow you that in your life na talagang madudusta kayo. Hindi, ininigtas kayo ng Panginoon. Kasi bilang anak ng Diyos, sa bawat sandali na dumarating sa atin, nandyan siya. Although tayo sinusubok, but it is not for our death. It is not na kayo ay malugmok. It is not na kayo ay mapahiya. It is only to strengthen your faith at lalo kayo maniwala sa Diyos. Ang pagsubok, yan lang ang kasi ang paraan para bubuksan ng inyong isipan na talagang kailangan nyo ang Diyos. So si Habakkuk, na-realize niya, and kasunod doon, even the evil, ginagamit niya. Kaya nagtataka si Habakkuk, bakit pa ang Babylonia ang magbibigay sa amin ng pagsubok? Yes, doon pa man Satan nga masama yan. Siya talaga ang author ng kasalanan. Simulat sinungaling Pero siya rin ang ginagamit ng Diyos para subukin tayo. Mula kay Eva at Adan hanggang ngayon nandyan yan. Hindi sila magkaaway talaga ng Diyos. Lingkod pa rin yan. But he knows, the devil knows his end. Kaya ang tanging consolation niya lang, marami siyang gustong isama na tulad niya. Gusto niyo maging tulad ng Diablo? Yan ang kanyang konsolasyon. Sana marami siyang maisama. At yan ang trabaho niya. Gawin kayong alisin ang inyong pananampalataya sa Diyos. Maniwala kayo sa inyong sarili. Wala nang impyerno. Puro blessing na lang. Okay lang na hindi kayo maging active sa church. The more the merrier. Sama kayo sa akin. The more the merrier. Yan lang kasi hindi sila magkaaway ng Diyos. Satan is an angel of lies. Siya ang anghel na nagbibigay ng kasinungalingan. Inaalaw ng Diyos yan. Ang consolation niya lang, sana maniwala kayo sa Diablo. Sana huwag. Huwag kayo maniniwala sa Diablo. Believe in the Word of God. Sana huwag kayo magtulad kay Eva at kay Adan. There are two words given. Una kay Adan, do not eat it. Do not eat the fruit of knowledge and evil. Maganda yung na-attend ko. Now, bakit ayaw pakainin ng Diyos ang tao ng kaalaman ng mabuti at masama? Kasi talaga pagiging evil kayo, hindi yung good Mas gusto nyo maging evil. At ayaw ng Diyos yun, malaman nyo kung paano gumawa ng kasamaan. Ang gusto niya, kainin nyo, prutas ng buhay. Kung bakit ang pinili yung kaalaman? Ang danger doon ay pinili nila kung ano yung masama. The same way with people. Kapag kayo, di ba?
Ngayon ang tao, ang mga ginagawa nila, puro kasamaan, puro pangkamatayan, like nuclear bomb, atomic bomb, kung paano mandaya, kung paano manglamang, kung paano mahalin ang daigdig, kung paano mahalin ang inyong sarili, yan ang tinuturo. Kaya, that's the reason why God did not, as long as possible, huwag niyong kakainin ang kaalaman na yan. Dahil alam ng Diyos na bagamat may kabutihan, mas pipiliin ng tao na alamin ang kasamaan. That's the reason why. Akala ko nun, nagtataka ko nun. Anong sama nun? Kaalaman nga, maganda nga yun eh. Pero remember, there's evil there. Ang gusto niya maging innocent kayo. Yung bang wala kayong alam sa kasamaan. Yan ang gusto niya. Eh di po natin, hindi. The knowledge of God will be upon you. Ang ayaw niya lang, ang iniiwas niya lang, ay matutunan mo ang gumawa ng masama. At yun ang mas pinipili nila, ay gumawa ng masama. But there's a hope. Okay? Doon sa verse 14, no? Kasi nga hindi niya alam, bakit ganito nangyayari? And now the knowledge of God will give upon you. Doon sa verse 14, chapter 2, verse 14, basahin ka natin. Verse 14. Habang malalaman mo rin. Kaya huwag kayong bumangad ng mga puro kaalaman, lalo ng pagdaigdig. Meron kahaluan niya ng kasamaan. Ang gusto niya, yung kaalaman tungkol sa Diyos, kabanalan, kung ano ang kalooban niya. Yun sana ang gusto niya eh. Pero mas pinili nila magkaroon ng kaalaman. Eh, nandun yung kasamaan eh. Ano nangyari? Mas pinipili nila ang maging masama. Kaya that's the reason why ayaw niya kainin yun. Eh, natutungay sila. Ano ngayon? Ano pinipili? Puro kasamaan. Pansarili. Gera, away, pataasan, mayabangan. But the Lord said, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Time will come, you will know everything. As the waters covers the sea. Alam niyo ba, lahat ng mga kasinungalingan ng diablo ngayon ay nabubunyag niya, nalalaman na natin. And thanks to the internet. Sa internet, nabubunyag na ang mga kasinungalingan ng white horse. Anghel ng kasinungalingan. Dati noon, di alam ang thanks to the internet. Pero yung internet na gagamitin din ng diablo to control the people, yung mga iwan dito. But thanks to the internet, alam niyo ba na ngayon, nabubunyag na ang maling turo ng mga Muslims? Noon, hindi mo ma-interpret yan. Bawal, kaya sila sunod-sunuran lang na parang unggoy na walang alam. Sunod-sunod lang sila. But now, alam niyo unggoy na walang alam? Yung sa kulungan, no? Nung una may saging, pag hinahawakan nila nakuryente sila. Tapos pag may hawak, wag, di kuryente yan. Wag, latan, hindi ginawa kapag may saging, hinog na hinog. Hindi nila alam yung pala tinanggal na yung kuryente. May isang humawak, gutom na, nandiyan na eh. Pinitigil siya na lahat ng tao kasi naniwala sa una no? Maging puro. Eh sa gutom niya, talagang sinugap niya yung isa, hindi naman na kuryente, kinain niya. At doon nagtataka. The same way, people. Marami nagtuturo sa inyo para maniwala kayo sunod-sunuran lang. But if you try the Word of God, you follow the Word of God, that is the true wisdom. Ngayon, nabubunyag na. Itong napupulpil na yung 14. Lahat ng mali, nabubunyag na. Mga turo ng Iglesia ni Cristo, nabubunyag na. Mga turo na mali ng mga ibang religion, nabubunyag na. Magkakaroon tayo ng kaalaman na galing sa Diyos. How much more kung tayo na sa glorified body na? There is time for everything. Sa ngayon, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alinlangan sa salita ng Diyos. Totoo lahat yan.
The best thing to do in the middle of confusion, trial and trials. Alam niyo, the best thing kung kayo'y nagugulumihanan sa nangyayari sa inyo, nanghihina kayo, nadi-discourage kayo, like Habakkuk. At yun ang kanyang conclusion. The Lord remains good in everything. Kaya sabi niya, sige, kahit na dumating na ang mga Babylonia, kahit na wala kaming anihin, but still, in chapter 3, sabi niya, I will still praise the Lord. The Lord would remain good. The Lord would remain in His plan to give you good things. Just in the middle of the trials, that's in the middle of confusion, you praise the goodness of God. Always declare the goodness of God. Not tayo magsitayo. There is time for everything. Just follow His timeline. Just follow His will. And everything will be according to the goodness of God. God is good. Hindi nagbabago yan. Hindi siya nagbabago sa kanyang kalooban. Hindi siya nagbabago sa kanyang character. To save, to provide, to help. Because His nature, He is good. Maraming salamat, Panginoon. Lord God, there is time for everything. Time to bless your people. Time to know your word. Time to understand, Lord God, your leading. Maraming salamat sa narito, Panginoon. Lord, they need you. Bigyan niyo sila ng unawa sa magitan ng iyong salita at ng iyong banal na Espiritu. Upang, Panginoon, sa gitna, Panginoon, ng aming buhay, nandiyan ka gumagabay. That's not ating mga kamay. Lord, we surrender everything to you. We surrender our desires. We surrender our expectation. We surrender, Lord God, our disappointment. We surrender our problems, O God. Kayo lamang ang nakakaalam ng pinakamagandang solusyon. Kaya, we give to you our desire. We will focus to you our desire. We will focus to you, Lord God, our plan. Your plan will be our plan. We will focus to you, Lord God, to your leading. Ibaba sa kanila, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, ang inyong banal na Espiritu na gumagabay at ang pagpapala ng gagaling sa iyo dahil ikaw ay mabuti. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.